Mainit na gabi sa bayan ng San Pablo, Laguna, tila hangin bago ang bagyo, mabango at mabigat. Naglalakad ako pa uwi mula sa hinto ng jeep, ang aking tsinelas ay bahagyang dumudulas sa likod ng paa. Suot ko ang maikling pulang bestida na dumikit sa balat ko, at ang mahigpit na strap nito ay palaging gumagapang pababa sa balikat. Nakapulupot ang buhok ko sa isang maluwag na buwan na kumakapit sa leg ko. 19 na taong gulang na ako noon. Kumpleto ko na ang unang taon sa kolehiyo ng edukasyon dito sa Laguna, at nakatira ako sa bahay ng aking tiyuhin, si Mang Nestor. Naiwan akong mag-isa nang pumanaw ang nanay ko sa sakit na kanser nang ako ay 9 na taong gulang pa lamang. Mula noon, kami lang ni Mang Nestor sa lumang bahay namin na may maliit na beranda sa isang tahimik na barangay kung saan naghalo ang amoy ng damo at alikabok ng kalsadang bato sa mabigat na katahimikan ng gabi. Pagpasok ko sa bahay, naamoy ko na ang tsaa at pritong mansanas na niluto niya. Sa kusina, may malabong ilaw mula sa isang luma at maliit na lampara. Nakaupo si Mang Nestor sa mesa, nakasuot ng kulay abo na sando, hawak ang tasa ng tsaa gamit ang 2 kamay na parabang naghahanap ng init mula rito. Naglakad ka pa kahit mainit, tanong niya nang hindi tumitingin. Opo, sagot ko habang inilalapag ang bag sa upuan. Umupo ako sa tabi niya, at bahagyang naitaas ang bestida ko na napansin niyang inilayo agad ang tingin niya nang mahaplos ng aking tuhod ang kanya sa ilalim ng mesa. Mukhang huli na para maglakad-lakad, bulong niya. Ngunit hindi ko naramdaman ang sama ng loob sa tinig niya, tila may tinatago siyang bigat na hindi niya kayang ipahayag. Bago matulog, nagtagal ako sa paliguan, nililinis ang katawan gamit ang bagong lotion na maihalimuyak ng linden flower na binili ko mula sa maliit na tindahan gamit ang aking baon. Nag-iiwan ito ng liwanag sa aking mga balikat at isang amoy ng pagiging ganap na babae, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Habang basa pa ang buhok ko, naglakad ako sa madilim na pasilyo papunta sa kwarto ko. Nakasuot ako ng manipis na t-shirt at shorts na halos di ramdam sa balat. Nakita ko ang sarili ko sa salamin, iba na ang itsura ng mukha, mas malalim ang mga mata. Tumingin ako sa loob ng kwarto, parang naghahanap ng isang tao na alam ang lahat tungkol sa akin, higit pa sa aking sarili. Bigla akong nagising sa gabi. Parang may nakatayo sa tabi ng kama ko. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bukas na pinto, nag-iiwan ng manipis na sinagsasahig. Huminto ang hininga ko. May marahang kaluskos, ang tunog ng mga paa na dahan-dahang naglalakad sa lumang sahig ng bahay. Bumaling ako ng mabilis pero wala namang tao, tanging anino ng aparador sa pader lang ang nakita. Pabilis ang tibok ng puso ko, parang nagkakagulo. Kinabukasan, ang amoy ng pritong itlog, kape, at pulang jam ng blackcurrant ang bumungad sa akin. Baba ako sa bestidang may pattern ng mga bulaklak ng damo, ang aking mahaba at makapal na buhok ay bumagsak sa balikat ko. Nakita ko si Mang Nestor na nagtutoast sa kawali, nakasuot ng payak na pantalon at lumang sando na may nakasulat na Laguna 1,994. Kumusta ang tulog mo? Tanong niya. Ayos naman, nagsinungaling ako habang nagtagpo ang mga paa namin sa ilalim ng mesa. Napansin ko ang titig niya sa mga balikat ko na bahagyang nabuksan ang bestida. Isang kakaibang katahimikan ang nanumbalik sa pagitan namin, para bang may isang mitsa na naglalaman ng lahat ng hindi nasabi. Sa hapon, nagpunta ako sa ilog kung saan sira na ang tulay at walang tao ang dumaraan. Umupo ako sa isang bato, nilubog ang mga paa sa malamig na tubig. Dumikit ang bestida sa hita ko habang inaayusan ng hangin ang palda. May kakaibang pakiramdam akong may nagmamasid sa akin, kahit puro puno at damo lang ang nakapaligid. Ang kilabot ay dumaloy sa likod ko. Pag-uwi ko, nakita ko si Mang Nestor sa beranda, hawak ang lumang album ng mga larawan ng nanay ko. Bihira niyang gawin iyon. Palaging kamukha mo siya, sabi niya, at ipinakita ang isang larawan ng nanay ko na nakangiti sa araw, nakasuot ng simpleng saya at nakabukas ang buhok. Hindi ako sumagot, pero ramdam ko ang panginginig na dahan-dahang dumadaloy sa balat ko, parang maliliit na patak ng ulan sa bintana. Sa gabing iyon, nagbihis ako ng lumang silken na pambahay ng nanay ko, puti at asul, na dumikit ng bahagya sa katawan ko. Humiga ako sa kama na hindi pinatay ang maliit na lampara. Parang humihinga ang mga dingding kasama ko. Mainit pa rin ang gabi sa San Pablo, at tila ba hindi humuhupa ang init na bumabalot sa buong bahay namin. 3 araw na akong hindi makahinga ng maayos dahil sa pagod at pawis.
Natulog ako ng mahimbing sa manipis na niggown na kulay asul na may maliliit na tuldok, isang gamit na binili ng nanay ko noong bata pa ako. Ngayon, masyado na itong masikip sa akin, dumikit ito sa aking mga balakang at halos di na maitakip ang dibdib. Lumapit ako sa salamin sa kwarto, nilinis ang buhok at pinanood ang sarili ko ng matagal. Sa refleksyon, hindi na ako yung batang babae na dati niyang binabasa ng mga kwento si Mang Nestor. Nakita ko ang mga labi ko na parang napupuno ng buhay, at ang mga mata ko na may kakaibang apoy, isang apoy na mahirap ipaliwanag, halos kakaiba. Sa kusina, naamoy ko ang mint at matamis na gatas. Nakahilig si Mang Nestor sa bintana, may sigarilyo sa kamay, isang bagay na bihira niyang gawin. Hawak niya ito nang parang hindi makontrol ng mga daliri niya, tila ba nag-aalangan. Tahimik akong umupo sa mesa. Inilagay niya ang tsaa sa harap ko, nanginginig ang mga kamay niya. Nakita ko kahapon ang panyo ng nanay mo, sabi ko nang may kaba. Biglang lumingon siya ng mabilis, parang tinamaan ng kidlat. Anong panyo? Tanong niya. Puting panyo na may borda. Nasa aparador. Naalala ko kasi na nawala iyon noong bata pa ako, sagot ko. Napatingin siya sa akin, at parang napasara ang ilaw sa mga mata niya. Minsan, may mga bagay sa bahay na mas mabuting nakatago, bulong niya. Tumingin ako ng matalim, ikaw ba ang naglagay doon? Hindi siya sumagot. Pagkatapos ng almusal, nag-ikot ako sa mga drawer ng aparador. Gusto kong makahanap ng kahit anong bagay na magpapaliwanag sa mga nangyayari. Nakakita ako ng lumang pulseras na gawa sa manipis na pilak ng mga kwintas. Naalala ko, sabi ng nanay ko ito ay tanda ng pagiging ganap na babae. Nang isabit ko ito sa pulso ko, parang may malakas na tunog na nanggaling sa dibdib ko, isang matalim na tunog na parang kumatok sa puso. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakapanti at bralang, nakasilip ang pulsera sa pulso. Nakita ko sa refleksyon kung paano humihinga ang balat ko, at ang banayad na paggalaw ng balakang ko. Biglang may kumatok sa pinto. Mang Nestor, tawag ko. Hindi ko inasahan na papasok siya. Pumasok siya, tumigil sa paglakad. Hinawakan ko ang aking pambahay pero huli na. Nagkatitigan kami. Hindi lang ang katawan ko ang nakita niya, kundi ang isang babaeng iba na sa nakaraan. Pasensya na, bulong niya na halos hindi marinig. Gusto ko lang sana ibalik sa iyo ang isang libro. Inilagay niya sa mesa ang isang librong may makapal na takip, mga tula ni Jose Rizal. Nilakad niya palabas ng kwarto, pero naantala siya saglit. Nagiging maganda ka na, Maria, ani niya. Tumango ako ng dahan-dahan, walang imik. Lumabas siya, naiwan akong nakatayo sa pintuan na parang humahalimuyak ang hangin na naging malagkit, parang sirop. Ngayon, gabi na, lumabas ulit ako. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa lumang sementeryo sa tabi ng bayan. May isang sulok na halos di na nilalakad ng tao, damo ang tumataas hanggang sa tuhod ko. Umupo ako sa isang lumang bangko. Ramdam ko ang init ng balat ko na dumikit sa manipis na bestida, habang hinahaplos ng hangin ang palda, na para bang sinasadyang ibuka ang mga hita ko. Biglang may mga yabag na narinig. Isa lang ang tumunog, ang boses ni Carlo, isang kaklase namin sa high school na matagal ko nang di nakikita. Nagbago siya, tumangkad, medyo magaspang ang boses, pero nanatili ang lambing sa mga mata niya. Naglakad kami sa kahabaan ng sementeryo, nagkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa buhay niya mula nang lumipat siya sa Maynila at nagtrabaho. Nakikinig ako, pero bumulong sa isipan ko ang mga salita at tingin ni Mang Nestor, ang kanyang mga hininga, ang kanyang mga titig na hindi ko maintindihan. Sobrang iba mo na, sabi ni Carlo. Parang hindi mo na alam kung sino ka talaga. Dati, nandyan ka lang at sapat na iyon para sa akin. Pero ngayon, malayo ka na. Hinaplos niya ang kamay ko ng dahan-dahan. Nanginig ako, hindi dahil sa kanyang haplos, kundi dahil sa paghahambing sa nararamdaman ko sa kanya at sa tila kakaibang kuryente na dumadaloy sa akin mula kay Mang Nestor. Pag-uwi ko, nakita ko siya na nakaupo sa silya sa sala. Hawak niya ang librong regalo niya sa akin, pero parang hindi niya ito nabasa. Tahimik niyang tiningnan ako ng matagal. Kasama mo siya, tanong niya. Tumango ako. Hindi siya nagsalita, pero pinisil niya ang mga labi. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Humiga ako sa kama na nakasuot ng shorts at sleeveless na t-shirt, habang ang ilaw mula sa pasilyo ay tumatago sa bahaging bukas ng pinto. Alam kong may nakatayo roon.
Naririnig ko ang hininga at ramdam ko ang kakaibang emosyon, hindi takot, kundi isang matamis na kaba na maihalong pangamba. Hindi pa natatapos ang gabi at alam kong marami pa ang magaganap. Mainit pa rin ang araw sa San Pablo, parang niluluto ang bawat sulok ng bayan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang init ay parang kumakapit sa balat ko, nagpapawis kahit walang gaanong galaw. 3 araw na akong hindi makatulog ng maayos dahil sa init na hindi humuhupa. Ang kumot ay dumikit sa aking mga hita, ang buhok ko ay basa sa pawis at dumikit sa mga gilid ng aking mukha. Nakatayo ako sa tabi ng bintana ng kwarto ko, nakasuot ng manipis na nightgown na kulay asul na may maliliit na tuldok na dati ay pambata pa lang ni nanay. Ngayon, dumikit ito ng mahigpit sa aking balat, lalo na sa mga balakang at dibdib ko, na para bang sinubukan nitong ipakita ang bawat hubog ng aking katawan. Tumingin ako sa salamin ng matagal. Iba na ang itsura ko, ang mga mata ko ay may kakaibang ningning na dati ay wala, at ang mga labi ko ay mukhang mas puno, parang bagong gising. Hindi na ako yung batang babae na dati na binabasa ng mga kwento ni Mang Nestor. Halos di na ako makilala sa sarili ko. Sa kusina, naamoy ko ang halimuyak ng mint at matamis na gatas na niluto ni Mang Nestor. Nakahilig siya sa bintana, may hawak na sigarilyo, isang bagay na bihira niyang gawin. Hawak niya ito nang parang hindi makontrol ng mga daliri niya, tila ba nag-aalangan sa ginagawa. Tahimik akong umupo sa mesa habang nilalapag niya ang tasa ng tsaa sa harap ko. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nakita ko kahapon ang panyo ni nanay, sabi ko na maihalong kaba sa boses. Biglang lumingon siya ng mabilis, parang tinamaan ng kidlat. Anong panyo? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Puting panyo na may borda. Nasa aparador. Naalala ko kasi na nawala iyon noong bata pa ako, sagot ko. Napatingin siya sa akin, at parang napasara ang ilaw sa mga mata niya. Minsan, may mga bagay sa bahay na mas mabuting nakatago, bulong niya. Tiningnan ko siya ng matalim. Ikaw ba ang naglagay doon? Hindi siya sumagot. Pagkatapos ng almusal, nag-ikot ako sa mga drawer ng aparador. Gusto kong makahanap ng kahit anong bagay na magpapaliwanag sa mga nangyayari. Nakakita ako ng lumang pulseras na gawa sa manipis na pilak ng mga kwintas. Naalala ko, sabi ni nanay ito ay tanda ng pagiging ganap na babae. Nang isabit ko ito sa pulso ko, parang may malakas na tunog na nanggaling sa dibdib ko, isang matalim na tunog na parang kumatok sa puso. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakapanti at bra lang, nakasilip ang pulseras sa pulso. Nakita ko sa refleksyon kung paano humihinga ang balat ko, at ang banayad na paggalaw ng balakang ko. Biglang may kumatok sa pinto. Mang Nestor, tawag ko. Hindi ko inasahan na papasok siya. Pumasok siya, tumigil sa paglakad. Hinawakan ko ang aking pambahay pero huli na. Nagkatitigan kami. Hindi lang ang katawan ko ang nakita niya, kundi ang isang babaeng iba na sa nakaraan. Pasensya na, bulong niya na halos hindi marinig. Gusto ko lang sana ibalik sa iyo ang isang libro. Inilagay niya sa mesa ang isang librong may makapal na takip, mga tula ni Jose Rizal. Nilakad niya palabas ng kwarto, pero naantala siya saglit. Nagiging maganda ka na, Maria, ani niya. Tumango ako ng dahan-dahan, walang imik. Lumabas siya, naiwan akong nakatayo sa pintuan na parang humahalimuyak ang hangin na naging malagkit, parang sirop. Ngayon, gabi na, lumabas ulit ako. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa lumang sementeryo sa tabi ng bayan. May isang sulok na halos di na nilalakad ng tao, damo ang tumataas hanggang sa tuhod ko. Umupo ako sa isang lumang bangko, ramdam ko ang init ng balat ko na dumikit sa manipis na bestida, habang hinahaplos ng hangin ang palda, na para bang sinasadyang ibuka ang mga hita ko. Biglang may mga yabag na narinig. Isa lang ang tumunog, ang boses ni Carlo, isang kaklase namin sa high school na matagal ko nang di nakikita. Nagbago siya, tumangkad, medyo magaspang ang boses, pero nanatili ang lambing sa mga mata niya. Naglakad kami sa kahabaan ng sementeryo, nagkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa buhay niya mula nang lumipat siya sa Maynila at nagtrabaho. Nakikinig ako, pero bumulong sa isipan ko ang mga salita at tingin ni Mang Nestor, ang kanyang mga hininga, ang kanyang mga titig na hindi ko maintindihan. Sobrang iba mo na, sabi ni Carlo. Parang hindi mo na alam kung sino ka talaga. Dati, nandyan ka lang at sapat na iyon para sa akin. Pero ngayon, malayo ka na. Hinaplos niya ang kamay ko ng dahan-dahan.
Nanginig ako, hindi dahil sa kanyang haplos, kundi dahil sa paghahambing sa nararamdaman ko sa kanya at sa tila kakaibang kuryente na dumadaloy sa akin mula kay Mang Nestor. Pag-uwi ko, nakita ko siya na nakaupo sa silya sa sala. Hawak niya ang librong regalo niya sa akin, pero parang hindi niya ito nabasa. Tahimik niyang tiningnan ako ng matagal. Kasama mo siya, tanong niya. Tumango ako. Hindi siya nagsalita, pero pinisil niya ang mga labi. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Humiga ako sa kama na nakasuot ng shorts at sleeveless na t-shirt, habang ang ilaw mula sa pasilyo ay tumatago sa bahaging bukas ng pinto. Alam kong may nakatayo roon. Naririnig ko ang hininga at ramdam ko ang kakaibang emosyon, hindi takot, kundi isang matamis na kaba na maihalong pangamba. Hindi pa natatapos ang gabi at alam kong marami pa ang magaganap. Mainit pa rin ang gabi sa San Pablo ng gabing iyon, ang hangin ay mabagal at parang naglalakbay sa bawat sulok ng bahay namin na puno ng alaala. Ang mga bintana ay bahagyang bukas, kaya naman ang malamlam na liwanag ng buwan ay pumapasok at nagdadala ng malamig na sinag sa madilim na sahig. Nakatayo ako sa gilid ng pintuan ng kwarto ko, suot ang manipis na t-shirt at shorts, ang tela ay kumakapit sa aking balat, nagpapahiwatig ng bawat kurba ng aking katawan na hindi ko pa lubos na naunawaan. Dahil sa init, hindi ako makatulog kaya nagpasya akong bumaba sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Ngunit pagpasok ko sa sala, nakita ko si Mang Nestor na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, hawak ang isang lumang kahon na puno ng mga alahas ni nanay. Ang mga mata niya ay namumula at ang kanyang mga kamay ay may bakas ng dumi mula sa lupa, tila baka makailan lang siyang humukay ng isang lihim. Lumapit ako ng dahan-dahan, naramdaman ko ang pag-uga ng damdamin sa loob ko. Alam mo ba kung saan siya? Tanong ko na halos pumipintig ang boses. Hindi siya sumagot, ngunit inabot niya sa akin ang isang manipis na kwentas na may malaperlas na mga kwintas. Ito para sa'yo, sabi niya. Gusto niyang suotin mo ito kapag nagkaedad ka na. Umupo ako sa tabi niya, ang puso ko ay mabilis ang pagtibok. Ngayon, matanda na ako, bulong ko. Hindi niya sinagot, tanging tumitig lang siya sa malayo, ang mga mata niya ay puno ng lungkot na hindi ko maintindihan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko, tapos ang liig ko, parang humihingi ng pahintulot sa bawat galaw. Hindi ako umatras. Gusto kong malaman kung siya ba ang tao na kilala ko, o kung siya ay isang alaala pa rin ng nakaraan. Hindi tayo dapat ganito, bulong niya nang halos magkasabay kami ng paghinga. Pero nandito na tayo. Tumayo siya at lumabas ng kwarto, iniwan akong nag-iisa sa dilim, habang ang hangin ay nanatiling malagkit at mabigat. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nakatulog ako sa puting nightgown na hinabi ni nanay na maihalimuyak ng lavender at mga alaala ng nakaraan. Nakabukas ang pinto ng kwarto ko, ngunit hindi siya pumasok. Naririnig ko ang mga yabag sa labas, paulit-ulit, parang may naghihintay sa akin na tawagin siya. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng usok ng sigarilyo at ng saan na niluto ni Mang Nestor sa kusina. Nagmadali akong bumaba, nakita ko siyang nag-aalaga ng apoy sa kalan, may basang tela sa kamay at isang patak ng pulot sa pisngi. Hindi siya lumingon nang pumasok ako, inilagay lang niya ang tasa ng tsaa sa harap ko. Dapat kang umalis, sabi niya na maihalong pangamba sa tinig. Bago pa lumala ang lahat. Hindi ko siya tinanong kung bakit. Tahimik akong nag-impake, bawat gamit na inilalabas ko ay puno ng mga alaala, ang lumang bestida, ang litrato ng pamilya, ang notebook na may mga resipi ni nanay. Ang bawat bagay ay tila humihila sa akin pabalik sa bahay na ito. Nang marating ko ang gate, nakita ko siyang nakatayo sa lilim, hawak ang lumang hair clip na nawala noong bata pa ako. Babalik ka ba? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Tumango ako kahit hindi ko alam kung totoo iyon. Sumakay ako sa jeep na patungong Lipa, habang pinapanood ang bahay namin na unti-unting lumiliit sa likod ng mga puno. Si Mang Nestor ay nanatili sa gate, hindi gumagalaw hanggang sa mawala ang mga ilaw sa likod niya. Sa gabi nanaginip ako. Bumalik ako sa bahay. Nasa kusina sina nanay at si Mang Nestor, tahimik na nakaupo sa mesa. Sa pagitan nila ay isang tasa, walang laman para sa akin. Sa panaginip, alam ko na hindi ito katapusan, kundi simula pa lamang ng isang lihim na kailanman ay hindi ko pa lubos na naunawaan. Malamig ang simoy ng gabi nang makabalik ako sa San Pablo, kahit pa ang araw ay nag-iwan ng init na tila di kayang mawala.
Ang bahay namin ay tahimik, puno ng mga alaala na mabigat sa puso. Hindi nagulat si Mang Nestor nang pumasok ako. Tahimik lang siyang bumati at niyayakap ang katahimikan na dati hindi komportable. Sa kusina, amoy pa rin ang sariwang tinapay at lumang tela ang paligid. Nakita ko ang lumang kulanang may mga butas sa kortina at ang mga punit-punit na tela sa upuan. Sa mesa, may nakalagay na isang sobre, lumang papel na may kamay na sulat, ang huling liham ni nanay. Ito na ang huli, sabi ko nang may pag-aalinlangan habang hawak ang sulat. Ano ang nakasulat dito? Tanong ni Mang Nestor nang dahan-dahan siyang lumapit. Binasa ko ito ng tahimik, ang mga salita ay puno ng babala at pangamba. Sabi ni nanay, ingatan mo ang sarili mo. Hindi siya ang taong akala mo. Tahimik siyang tumigil, ang kanyang mga mata ay nagdilim at maihalong lungkot na hindi ko maintindihan. Mahal mo ba siya? Tanong ko ng diretso, ang tinig ko ay nanginginig. Tumango siya ng mahina. Mahal na mahal ko siya. Ngunit hindi kita mahal sa paraang iniisip mo. Pinikit niya ang mga mata at kitang-kita ko ang kirot na bumabalot sa kanyang puso. Natatakot ako, bulong niya. Hindi ko na alam kung saan nagtatapos siya at saan nagsisimula ang ikaw. Lumapit ako sa kanya at hindi ko mapigilan ang paglapit ng aking mukha sa kanya. Ang kanyang hininga ay mainit at ang aking puso ay bumilis ng tibok. Hindi tayo dapat ganito, muli niyang sambit, ngunit hindi ako umurong. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay sa aking pisngi at ang dahan-dahang pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking leeg. Ang sandaling iyon ay puno ng alanganin at pagnanasa, isang salungatan ng damdamin na mahirap ipaliwanag. Biglang may malakas na kalabog mula sa koridor. Nagulat kami pareho at tumalon. Sino yan? Tanong niya habang mabilis na bumangon. Sumunod ako sa kanya palabas ng kwarto, ngunit ang pasilyo ay tahimik. Nakita namin na nakabukas ang pinto ng imbakan, at sa loob ay walang laman kundi isang lumang upuan ng bata na nakahilig sa gilid. Bakit ito nandito? Tanong ko habang nilalapitan ang upuan. Sa gilid nito may kumislap na maliit na bagay. Lumuhod si Mang Nestor at pinulot ang isang hair clip. Ang hair clip na nawala sa akin nang ako ay 8 taong gulang pa lamang. Nagkatinginan kami ng matagal at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang kawalang pag-asa. Sa akin naman, isang unawaan, isang lihim na mas malalim kaysa sa aming dalawa. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak, ngunit walang tunog ang lumalabas mula sa aking labi. Ang bigat ng mga pangyayari ay bumabalot sa akin, at alam kong hindi ito tungkol sa amin lamang, ito ay tungkol sa isang bagay na higit pa sa aming mga puso. Nagbihis ako ng puting blouse na may borda at mahabang palda hanggang tuhod. Pinagtagpi-tagpi ko ang buhok ko gamit ang lumang panyo ni nanay na may amoy ng lavender, isang alaala ng mga panahong payapa pa ang mundo. Umupo ako sa tabi ng bintana, hawak ang tasa ng tsaa habang nakalapag ang mga lumang liham sa aking mga hita. Pumasok si Mang Nestor, dala ang mga alahas ni nanay sa isang maliit na kahon. Para sa'yo ito, sabi niya na nanginginig ang mga kamay habang inilalagay ang mga ito sa tabi ko. Ang mga palad niya ay nanginginig, parang siya mismo ay naglalakad sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Minsan, iniisip ko na ako lang ang nag-iisip na ito ay isang sumpa, bulong ko, o baka pala nilikha ko lang ang lahat ng ito sa isip ko. Tumingin siya sa akin na maihalong lungkot at awa. Baka nga, sagot niya. Hinawakan niya ang buhok ko ng dahan-dahan, tulad ng dati noong ako ay bata pa, ngunit ngayon ay may kakaibang lambing at pangamba. Ang kanyang mga daliri ay dumulas pababa sa lig ko at hindi ako umatras. Hindi tayo dapat ganito, bulong niya muli, pero nandito na tayo. Ang aming mga noo ay nagtagpo at narinig ko ang mabilis na tibok ng puso ko, parang nasa ilalim ako ng tubig. Ang hangin sa paligid ay naging makapal at malagkit, at ang mundo ay nagmistulang isang malaking lihim na naghihintay na mabuksan. Biglang may malakas na kalabog mula sa labas ng kwarto. Nagulat kami at nagkatitigan. Sino yan? Tanong niya habang mabilis na bumangon. Sumunod ako sa kanya palabas ng kwarto, at nakita namin na may isang bagay na nahulog sa pasilyo. Ang pinto ng imbakan ay nakabukas, at ang loob nito ay walang laman maliban sa isang lumang upuan ng bata na nakahilig sa gilid. Hindi namin maintindihan kung paano ito nangyari, at ang misteryo ay tila lumalalim pa. Ang gabi ay tila nagbubukas ng mga lihim na matagal na nating inilihim, at alam kong hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon,
ang hangin ay parang humahaplos sa balat ko na may halong lamig at init, at ang bawat tunog sa bahay namin ay naging matalim na parang talim ng kutsilyo. Nangyari ang mga bagay na hindi ko inaasahan, at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ito nangyari ng ganoon kabilis. Nang makita namin ang lumang hair clip na nakasilip mula sa sulok ng imbakan, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Ang mga mata ni Mang Nestor ay puno ng pag-aalala at pagkabigla, at ang mga kamay niya ay nanginginig ng hawakan ang piraso ng alahas na iyon, isang bagay na nawala ng matagal na panahon. Isang alaala ng aking pagkabata na parabang bumalik upang gisingin ang mga lihim na matagal nang itinago. Hindi namin alam kung paano nangyari iyon, pero ang pakiramdam ko ay parang may puwersang hindi natin maintindihan ang gumagalaw sa paligid namin. Hindi ito basta-basta simpleng bagay lamang. Ang bahay na ito, ang mga alaala, ang mga bagay na parabang may sariling buhay, ay nagsisimulang magbukas ng mga pinto na dapat sana inanatiling sarado. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na naging pareho ang aming relasyon ni Mang Nestor. Ang mga titig niya sa akin ay naging mas mahaba, mas malalim, at may kasamang isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang halo ng pagnanais at takot. Ako naman, sa kabila ng lahat ng iyon, ay nahihirapang unawain ang sarili ko. Ang puso ko ay naguguluhan, at ang isipan ko ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Bumalik ako sa kwarto ko na may dalang mga lumang liham at alahas ni nanay. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, hinawakan ko ang isang piraso ng kwintas na malamig sa aking mga kamay. Ang mga salita sa sulat ay paulit-ulit kong binasa, mga babala, mga pangamba, at isang lihim na tila ba ayaw ipaalam. Habang nagpapahinga, naisip ko kung paano ba natin malalampasan ang ganitong klaseng pagsubok. Paano ba natin haharapin ang mga bagay na hindi natin maintindihan, lalo na kung ang mga ito ay may kinalaman sa mga taong mahal natin. Napagtanto kong ang mga sagot ay hindi laging makikita sa mga salita o mga bagay, kundi sa kung paano natin haharapin ang bawat isa sa gitna ng kawalang katiyakan. Naglakad ako palabas ng kwarto, at nakita ko si Mang Nestor na nakaupo sa sala, hawak-hawak ang isang tasa ng tsaa, nakatitig sa bintana. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya ng tahimik. Hindi namin kailangan ng salita upang maipahayag ang aming nararamdaman, ang mga mata namin ang nagsalita para sa amin. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa hangin. Parang may isang bagay na hindi pa nalulutas, isang misteryong naghihintay na tuklasin. At alam kong hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento na kailangang harapin. Sa mga sandaling iyon, nagtanong ako sa sarili ko, hanggang saan ako handang pumunta para malaman ang katotohanan? At ano ang magiging kapalit ng bawat sagot na aking makukuha? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin, at alam kong ang mga sagot ay malapit nang dumating, ngunit handa na ba ako? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ako pwedeng tumakas. Hindi sa bahay na ito, hindi sa mga alaala, at lalo na, hindi sa sarili ko. Hindi ko inakala na ang buhay ko sa San Pablo ay magbabago ng ganito kalalim at kakatwa. Akala ko'y simpleng gabi lang ito, ngunit unti-unti, ang mga bagay na matagal nang nakatago ay lumabas sa dilim, nagdulot ng takot at pagkalito sa puso ko. Ngunit ang pinakakakaiba, at pinaka hindi inaasahan, ay nangyari nang muli siyang bumalik sa buhay ko, si Mang Nestor, na dati kong tinatawag na tiyuhin, ngunit ngayon ay may ibang anyo sa aking mga mata. Isang gabi, habang naglalakad ako sa likod ng bahay, naramdaman ko ang presensya niya. Hindi ko siya nakita kaagad, ngunit naramdaman ko ang init ng kanyang tingin sa likod ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang kanyang anino na nakatayo sa ilalim ng buwan, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng isang lihim na hindi niya kayang itago pa. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, ngunit ang mga salita niya sa akin ay nagdulot ng isang matinding pag-uga sa loob ng aking dibdib. Maria, ang tawag niya, hindi na natin kayang itago ang totoo. Ang tinig niya ay may halong pangamba at pagnanasa, isang salungatan na nagpapalito sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko ang paglapit niya, dahan-dahan, habang ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy na sumasalubong sa init ng gabi. Ang mga kamay niya ay kumapit sa aking mga balikat, at ang mga mata niya ay humahanap ng sagot sa aking mga mata. Hindi tayo dapat ganito, bulong niya ng maihalong lungkot, ngunit hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Ang mga salita niya ay parang apoy na unti-unting sumusunog sa loob ko.
Ang puso ko ay bumilis at ang pag-iisip ko ay nagulo ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang mga labi niya ay dahan-dahang dumampi sa aking pisngi, ang kanyang mga kamay ay bumaba sa aking liig, at sa isang iglap ang mundo ko ay nag-iba. Ang hangin ay naging makapal, ang paligid ay nagmistulang isang panaginip na puno ng pagnanasang matagal ko nang itinago. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang boses sa loob ko na nagsasabing mali ito, na dapat itong itigil. Ngunit ang damdamin ay mas malakas kaysa sa lohika, at ako ay nahulog sa isang laro ng damdamin na hindi ko lubos na naunawaan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong katotohanan ito, ang lihim na bumabalot sa aming relasyon, at ang mga tanong na nagsisimulang bumuo ng isang masalimuot na kwento na wala akong kontrol. At sa gitna ng lahat ng ito, isang malakas na kalabog ang yumanig sa bahay, isang senyales na ang mga lihim ay unti-unting lumalabas, at ang aming buhay ay hindi na magiging pareho pa. Ngayon, ang tanong ko ay, ano na ang susunod na hakbang? At hanggang kailan ko kayang itago ang aking sarili sa gitna ng mga pangyayaring ito? Habang ang puso ko ay nagdaramdam ng matinding dalamhati at pag-aalinlangan, ang mga pangyayari ay patuloy na komplikado sa isang paraang hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng mainit na sandali na iyon, tila ba nagbago ang lahat? Ang bawat araw ay may dalang bagong misteryo, at ang bawat gabi ay puno ng mga bulong at lihim na hindi maintindihan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa beranda ng aming bahay, may narinig akong yabag sa likod ng bahay. Lumapit ako ng dahan-dahan, at doon ko nakita si Mang Nestor na nakikipag-usap sa isang estranghero. Hindi ko makita ang mukha ng lalaki, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Ang mga salita nila ay mababa, puno ng pag-aalala at pagtatago. Hindi na natin pwedeng itago pa, sabi ng estranghero. Kailangang malaman niya ang buong katotohanan. Tumango si Mang Nestor, ngunit kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi pa siya handa, sagot niya ng mahina. Kung malalaman niya, baka masira ang lahat. Naramdaman ko ang pag-igting ng puso ko habang pinanonood ko sila mula sa dilim. Ang mga sandaling iyon ay parang isang eksena sa pelikula na puno ng lihim at takot. Ang estranghero ay lumapit sa akin nang hindi ko namamalayan, at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang kanyang mukha. Hindi ko siya kilala, ngunit tila may malalim siyang koneksyon sa aming pamilya. Maria, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may bigat, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin, ngunit ramdam ko na siya ang susi sa mga tanong na matagal ko nang hinahanap ang sagot. Sa gabing iyon, nag-umpisa ang paglalakbay ko sa isang bagong mundo, isang mundo ng mga lihim, kasinungalingan at pag-ibig na mas malalim kaysa sa aking inakala. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Habang unti-unti kong kinikilala ang estranghero, naisip ko na ang lahat ng ito ay isang laro ng kapalaran, isang pagsubok na kailangang lampasan upang mahanap ang tunay na sarili. At sa gitna ng lahat ng ito, ang isang tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin, hanggang kailan ko kaya tatanggapin ang dilim na bumabalot sa buhay ko? At ano ang magiging kapalaran namin ni Mang Nestor sa gitna ng mga pagsubok na ito? Ang init ng gabi sa San Pablo ay tila sumisiklab ng higit pa sa dati, parang apoy na hindi na mapigilan ang pag-usbong at pagkalat sa bawat sulok ng puso ko. Ang bawat sandali ay nagiging mas matindi, mas malalim, at puno ng hindi inaasahang emosyon na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ang mga pangyayari ay parang isang bagyong walang humpay, at ako ay nasa gitna nito, walang magawa kundi magtiis at maghintay. Ang bawat titig ni Mang Nestor ay puno ng lihim, ng pagnanasa, ng hinagpis na matagal na niyang itinatago. Ang mga haplos niya ay nagdudulot ng kilabot sa balat ko, isang apoy na sumisiklab sa loob ng aking katawan na hindi ko kayang apusin. Sa bawat paglapit niya, nararamdaman ko ang tensyon na parang kuryente na dumadaloy mula sa kanyang mga kamay hanggang sa aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng init na iyon, may isang tinig sa loob ko na nagsasabing mali ito, na ang landas na ito ay mapanganib at puno ng panganib. Ngunit paano ko mapipigilan ang sarili ko kung ang bawat galaw niya ay nagpapasigla sa akin, nagpapalakas ng aking damdamin? Parang ako ay isang ibong nakakulong na gustong makalipad, ngunit hindi sigurado kung saan ito patutungo. Isang gabi, habang kami ay naglalapit-lapit sa isa't isa, narinig namin ang malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Parang isang malakas na sigaw na nagpukaw sa amin mula sa aming pagbubuklod. Agad kaming tumayo at nagmadaling sumilip sa pasilyo.
Nakabukas ang pinto ng imbakan, at sa loob nito ay isang lumang upuan ng bata na nakahilig sa gilid, parang iniwan lamang ng biglaan. Ang eksena ay parang isang babala, isang tanda na may mga bagay na hindi pa tapos, mga lihim na kailangang harapin. Naramdaman ko ang matinding pag-igting sa hangin, na parang ang bawat hininga ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng pagnanasa at takot, ng pag-ibig at panunumbalik. Ang gabi ay naging saksi sa isang kwento na puno ng kasinungalingan, pagnanasa, at mga lihim na nagsisimulang mabunyag. At sa puntong iyon, hindi ko maiwasang magtanong, hanggang saan tayo dadalhin ng landas na ito? Ano ang magiging kapalaran namin ni Mang Nestor sa harap ng mga pagsubok na ito? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang aking sarili sa gitna ng lahat ng ito? Ang kwento ay patuloy na umiikot sa isang mundo ng emosyon at misteryo, isang salamin ng aking kaluluwa na naghahanap ng kaliwanagan at katotohanan sa gitna ng dilim. At alam kong hindi pa ito ang katapusan, ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay. Ang araw ay unti-unting sumisipol sa ibabaw ng San Pablo, ngunit ang bigat ng gabi ay nananatili sa puso ko, parang isang aninong di maalis, isang lihim na bumabalot sa bawat galaw at paghinga ko. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, suot ang puting bestidang may borda. Ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na buwan na may nakalutang na ilang hibla sa paligid ng mukha. Ang mga mata ko ay nagliliwanag, puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa. Narito siya, si Mang Nestor, sa kabilang bahagi ng silid, hawak ang isang kahon na puno ng mga alahas ni nanay. Ang mga kamay niya ay nanginginig, at ang bawat galaw niya ay tila nagdadala ng isang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Inilapit niya ang kahon at dahan-dahang inilabas ang isang brooch, isang singsing, at isang manipis na kwintas, ang mga alaala ng nakaraan na ngayon tila may buhay na muli. Para sa'yo ito, bulong niya habang ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pagmamahal na nahahalo sa takot. Ang mga daliri niya ay dahan-dahang humaplos sa aking buhok, ang kanyang mga kamay ay tila nagbabasa ng bawat hibla na nagkukwento ng aming kasaysayan. Nangyari ang isang bagay na hindi ko inakala, ang mga labi niya ay dumampi sa aking pisngi. Ang kanyang mga kamay ay bumaba sa leg ko, at ang mundo ko ay nagmistulang tumigil sa oras. Ang init ng kanyang hininga ay nagdulot ng isang apoy sa loob ko na hindi ko kayang kontrolin. Ngunit sa kabila ng init ng sandaling iyon, may isang boses sa loob ko na nagsasabing mali ito, na ang aming kwento ay isang lihim na dapat manatili sa dilim. Ngunit ang puso ko ay hindi nakikinig. Ang aming mga noo ay nagtagpo at naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso na sumasabay sa akin. Biglang may malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Nagulat kami, naglakad siya palabas ng kwarto, at ako'y nanatiling nakatayo, puno ng mga tanong at pangamba. Nang lumabas ako, nakita ko ang pinto ng imbakan na nakabukas, at sa loob ay ang lumang hair clip na nawala noong ako ay bata pa lamang. Ang misteryo ay patuloy na naghihintay na mabuksan, at alam kong ang aming kwento ay hindi pa natatapos. Ang gabing iyon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, hawak ang lumang kwintas ni nanay, naisip ko, siguro, ang tunay na pagsubok ay hindi sa pagharap sa mga lihim, kundi sa pagtanggap sa mga katotohanan na minsan ay masakit pero kailangang harapin. At sa puso ko, may isang pag-asa, na sa kabila ng lahat ng dilim at kaguluhan, may liwanag na naghihintay, isang bagong simula na puno ng pag-ibig, pag-unawa at kapatawaran. Ang kwento namin ni Mang Nestor ay isang lihim na hinding-hindi malilimutan. Ngunit sa likod ng bawat lihim ay may isang pangakong naghihintay na tuparin. At kung handa kang makinig, ang susunod na kabanata ay naghihintay pa rin, puno ng mga bagong tanong, mga bagong lihim, at isang paglalakbay na hindi pa tapos. Sino ba talaga kami sa likod ng mga anino? At hanggang saan tayo dadalhin ng ating mga puso? Maging handa ka, dahil ang sagot ay malapit ng sumibol.